What's up mga kulisap? Happy New Year nga pala sa lahat. At dahil nga nandito tayo sa asinan mga par, papakita ko lang sa inyo mga par ang konting kaganapan ng aming pamilya dito sa asinan. Matatagpuan nga pala tong asinan na to mga par, walang iba kundi sa Bulacan. Heto nga palang asinan mga pare, isa sa mayaman sa laman dagat. Dahil ang asinan nga pala mga pare, tabing dagat to syempre, dahil ang ginagamit na tubig dito sa paggawa ng asin syempre, maalat na tubig. Kaya naman kung masipag kayo dito mga pare, makakakuha kayo ng libre dito ng talaba at mga alimasag at iba pang laman dagat. Dami. Okay mga par, magandang araw nga pala sa ating lahat. This is your Kuya Bobby. Lahat nga po pala ng nakikita nyo dyan mga par, lahat ng naaabot ng mata nyo, hindi nga po pala sa amin yan mga par. Sa may-ari nga po pala yan ng asinan. Yan nga po pala nakikita nyo mga pare, dyan po pinapatuyo yung mga asin. Dito po tinatawag yan na banigan. Kung saan nga mga pare, siya yung pag-iistakan ng napakaalat na tubig. Tapos kinabukasan mga par, nang dahil sa sikat ng araw o sa init ng panahon, yung inistak na tubig dun sa banigan matutuyo nga po at siya na po ang magiging asin. Pasensya na po kayo mga par dahil hindi po natin mapapakita kung ano po at paano pinoproseso ang asin. Dahil nga po sa panahon ngayon kasalukuyan pa lang pong nililinis ang ating asinan at ang mga banigan. Napapansin naman natin mga parang ating banigan puro putik pa po. Wawalisin pa po yan at lilinisan dahil nga po kakagaling lang natin sa tag-ulan. At papakita ko na nga rin pala sa inyo mga par kung saan nga ba ini-stock dito yung mga nakakayod na asin. Dito po kasi mga pare, hindi po per kilo ang bilihan, kung hindi tonelada po ang bilihan dito. Kaya dapat mga pare, meron ditong bodegang malaki para sa pag-i-stockan ng mga asin. Dahil nga mga par, once na hindi na umulan o magdire-diretso na yung araw, magsisimula na ang umani o kumayod ng asin sa February. Ang kalimitan po ng pag-aasin mga par, 4 months, February to May. Dahil yun nga lang po yung mga panahon na napakadalang pong umulan. Kaya naman mga par, kung pabor po sa iba na umuulan, pero dito po sa mga taga-asinan, ang kalaban po nila yung ulan. Dahil po pag umulan, tumatabang po yung tubig. Kaya pahirapan na naman po magpaasin. Kaya naman po pag tumungtong ang June at nagtuloy-tuloy na po ang ulan, sinasarado na po ang asinan at gagawin naman pong palaisdaan. At ito naman po pala ang bodega kung saan tinatambak ang mga asin. At kung tawagin nga dito mga pare, kamalig. Ganyan po ang itsura ng snow dito sa asinan mga par. At ayan nga, kasama ko nga po pala dyan si Kuya Michael, ang aking bayaw na napakapogi at napakabait. Siyempre, shoutout nga pala kay Kuya Michael aka Molok ng San Agustin, Hagunoy, Bulacan. At pagdating nga ng hapon mga pare, kami umiikot na sa lamesa dahil hindi nga may iwasan pag minsan ang nagkita-kita. At nagpakitang gilas nga kagad dyan si Kuya Michael mga pare, nakakaisang tagay pa lang lasing na kagad. Kaya hangang-hanga din ako sa bayaw ko na yun mga pare, sa sobrang masisiyahin niya, kahit sarili niya kaya niyang pasayahin. So syempre dahil nga madalang magkita-kita mga par, kaya mas piliin natin maging masaya kasama ang pamilya. At dito nga mga pare, tuluyan ng naakit ang nanay ko sa talaba. Hindi naman maipagkakaila mga par, once na nandito talaga kami, ang unang-unang hinahanap namin itong talaba. Dahil nga tulad ng sinabi ko kanina mga pare, libre mo lang makukuha to dito sa asinan. Kaya naman mga par, hindi nagtagal ako, nainggit na rin at umupo na nga ako dito sa talabahan. At tinulungan ko na nga dyan si Kuya Michael dahil hindi nga siya nakakarami, dahil pag may nabalatan nga siya agad namang kinukuha doon sa inuman. Ayan nga po pala mga parang kaharap kong magbalat ng talaba si Kuya Michael. Yan po ang panganay namin sa magkakapatid. So hindi na nga ako nakatiis dyan mga parat. Pagbalat ko nga ng talaba sinalpa ko na kagad sa aking bunganga dahil ako'y takam na nga mga par. So sa hindi nga po pala nakakaalam mga par, 13 po kami magkakapatid. At si Kuya Bobby nyo po ay pang 12 sa magkakapatid. At kung may gusto pa po kayong malaman mga parabot sa pamilya ko, pumunta na lang po kayo ng barangay. At paggising nga natin ng umaga dito mga par, tingnan nyo naman ang itsura ng ating kapaligiran. Napakalamig ng hangin din dito mga par pag umaga. Kaya naman nagluto na lang ako dito ng aming babauning alimasag sa pag-uwi mga par. Dahil eto nga palang araw na to mga pare, pauwi na po ulit kami ng syudad. Ang pagbiyahe naman dito mga par papuntang asinan magbabangka po mga par dahil wala pong karsada dito. At ang biyahe naman namin sa bangka mga par, simula sa syudad hanggang dito sa asinan, mga 1 oras po mga par ang babiyahihin ng bangka. Kaya kung magbabala kayong pumunta
pumunta dito sa asinan mga pare, dapat bilhin nyo na at isipin nyo na lahat ng gagamitin nyo. Dito naman sa asinan mga pare may tindahan, ang problema nga lang napakamahal at napakataas ng bilihin. Ang kagandahan nga lang dito mga pare, talaga naman napakasarap tumira dito bukod sa tahimik na, malayo sa gulo at malayo sa maraming tao. Lalo kung meron kang utang mga pare na ayaw mo ng bayaran, tamang tama, pwede ka magtago dito. At ayun nga mga par, at wala na nga ako masabi. So hanggang dito na lang ang ating for today's video. Sana nag-enjoy kayo sa asinan mga par. Hayaan nyo mga par, sa susunod bibidyohan natin at ipapakita natin kung paano nga ba ang proseso ng asin. So paano mga par, hanggang dito na lang, hanggang sa muli. Paalam!